Eh, ikaw ang bisita dun eh. Ikaw ang dapat sumunod sa kanilang alituntunin. Nabuking ka nung organizer, nakitang may binayolate ka sa guidelines namin. So, hindi namin tinuloy yung laban. No, nandun si Sultan, it's not set up. May suspecha na si Sultan, yung kampo ni Sultan, na mauulit ito. It's not about setting him up. It's about the camp of Sultan believing that mangyayari na naman yung nangyari sa Dubai. Oh, nangyari nga ulit, in a way, you know. So, I don't know, if it's a setup, you need a more solid proof to establish that it was a setup. So, kailangan mas pulidong proof. Yo, Quadrala Street Time World Champion. So guys, please subscribe. Kwentong di pa naikwento. So ano pa hinintay nyo? Mag-subscribe na. Let's go! Boom! Kahit mahigit isang linggo na ang nakalipas, hindi pa rin tumitigil ang mga kuro-kuro ng mga boxing fans kung totoo nga bang na-set up o nasabotay kaya hindi nakalaban ang ating WBO Bantamweight Champion na si John Riel Casimero sa Liverpool, England kontra sana sa mandatory challenger na boksingerong Brito na si Paul Butler. Marami ang mga boxing fans ang naniniwala na na-set up talaga si Champ Casimero kaya naka-standby na ang ating kababayan na si Jonas Sultan at nauna pang pumunta ang team nila sa England kaysa sa Team Casimero at pati nga ang WBC Bantamweight Champion na si Nonito Donaire Jr. ay naniniwalang posible daw talaga na na-set up itong si Champ Casimero. Pero ang veterano at respetadong boxing analyst sa ating bansa na si Attorney Ed Tolentino ay nagsalita na at hindi siya kumbinsidong patungkol sa mga spekulasyon ng mga boxing fans na ang WBO World Bantamweight Champion ay na-set up ito kaya hindi nakalaban para sa kanyang title defense. Walang ibang nakikita na dahilan dito si Attorney Ed kung bakit hindi nakalaban si Champ Casimero kundi ang pag-violate against the policy of the British Boxing Board of Control o Triple BFC na mahigpit nilang ipinagbabawal sa mga fighters na gumamit ng sauna bago ang laban. Kaya ayon sa GMA News Online sa kanilang sports article, ang insidenteng ito ay naka-stream live sa YouTube. Kaya ang sabi ni Attorney Ed na we need to ask again, sino nga ba daw ang nag-provide ng evidence sa Triple BFC at naging dahilan na si Champ Casimero ay hindi nakalaban sa isang world title fight. Hindi raw alam talaga ni Attorney Ed na na-set up nga itong si Champ Casimero dahil kung tutusin, ang Triple BFC ang mismong nagpasya nito at wala nang iba. Pero ang sitwasyong ito ay hindi sana ito nangyari kung itong si Champ Casimero daw ay hindi nag-contribute o ginawa ang pagsona before the fight at mismo sa England pa na mahigpit talagang ipinagbabawal ito. Kaya para kay Attorney Ed, masasabi mo na setup kung ang isang boksingero ay unaware o hindi niya alam na ipinagbabawal ito at nang ginawa ito ni Champ Casimero ay bigla na lang siyang sinabihan na ganito o ganyan na ipinagbabawal nga ito at hindi ka na makakalaban. Pumirma daw ang dalawang mga boksingero at walang lang problema. Ang kinakailangan lang daw ay makuha ang timbang. Pero nang nalaman ng Triple BFC na ginawa ito ni Casimero, na provided pa ang ebidensya mula sa kanyang team, kaya doon na nadali itong si Champ Casimero na he violated the guideline of Triple BFC kaya hindi na nga nangyari ang sagupan nila ni Paul Butler. Pero ang mga boxing fans daw ay naniniwala sa mga teorya na na-set up daw talaga itong si Champ Casimero. Para kay Attorney Ed Tolentino, maidagdag rin sa dahilan ang kakulangan ng kaalaman sa medical regulations o protocol ng Triple BFC sa Team Casimero. Ang kasamaan daw mismo ang nagpahamak o dumali kay Champ Casimero. Kaya ayon, hindi siya nakalaban at ang masakla pa dito, ang dumali sa kanya ay ang mismong team ni Casimero. Kung ating himay-himayin ang mga sinasabi ni Attorney Ed Tolentino, ipinaliwanag niya ng ating kababayan na si Jonas Sultan na naging replacement kay Champ Casimero. Ilang araw bago ang laban ay naghanda ito na lumaban pero hindi kay Paul Butler dahil itong si Jonas Sultan daw ay nakatakdang lumaban bilang underguard sa bakbakan nila ni Champ Casimero at ang bagong hinirang na WBO Bantamweight Interim Champion na si Paul Butler. At ang iginigi talaga ni Attorney Ed Tolentino na hindi talaga set up ang nangyari kay Champ Casimero. Ulitin ko po mga kakwento, ayon kay Attorney Ed, hindi talaga siya naniniwala na na-set up itong si Champ Casimero. Pero kung talagang ang nangyari kay Champ Casimero daw ay sinabotahe o sinet up daw talaga, kinakailangan daw na maglikom ng sulid na mga ebidensya para patutunayan na na-set up nga itong si Champ Casimero. At kung tutusin, sinabi ni Attorney Ed Tolentino, ang British Boxing Board of Control ay nag-operate since 1929 pa. Kaya itong si Champ Casimero ay isa daw itong bisita sa kanilang lugar. Kaya dapat lang, itong si Champ Casimero daw ay dapat na sumunod sa kanilang mga patakaran.
Ang sabi naman ni Sir GM Siasat, kung sakaling may napansin sila na posibleng may setup talaga na gagawin, dapat lang daw talaga sana na mas lalo pang maingat ang Team Casimero at dapat sila ay sumunod kung ano nga ba ang rules ng BBBFC. Dahil kung alam daw ng Team Casimero na sineset up itong si Cham Casimero, dapat lang daw talaga na mag-ingat sa mga gagawin nila dahil maraming naghihintay na magkakamali sila at maraming mga mata na nag-aabang sa Team Casimero kung ano nga ba ang maaari nilang makikita na sa tingin nila ay nakalabag sa rules ng BBBFC. Kaya the more daw sana na nag-ingat ang Team Casimero at dapat na alam nila kung ano nga ba ang mga mahigpit na ipinagbabawal. Pero ang nangyari, hindi daw alam ng Team Casimero at ang masaklap nito, sila pa ang nagbigay ng ebidensya mismo sa BBBFC. Kaya mas lalong napahamak at hindi na nga nakalaban si Cham Casimero. At sinabi pa ni Sir GM Siasat na itong si Cham Casimero ay isang professional boxer surrounded by amateurs. May nagtanong sa kanila kung ano daw ang dapat na gagawin ni Cham Casimero at sino ang makakatulong sa kanya. Sinagot naman ito ni Attorney Ed Tolentino na para sa kanya, ang Team Casimero noong lumaban siya against Zulani Tete ay para sa kanya ay mas okay na yon. Dahil sa panahon daw iyon, nabuhay daw muli ang karera ni Cham Casimero. Napakaganda daw ang takbo ng kanyang karera at wala daw siyang nakikita na mas maganda pa sa nakita niya sa panahong lumaban siya kay Zulani Tete. Mga kakwento, alam ko naman na alam nyo na kung sino ang tinutukoy ni Atty. Ed Tolentino dito, kaya hindi ko na lang babanggitin dito. At dagdag pa ni Atty. Ed na niniwala na lang daw ngayon si Cham Casimero sa kanyang sariling hype. Mahirap daw ang ganyan na sitwasyon. Tatlong mga laban na ang hindi natuloy sa kanya, ang Naoya Inoue Nonito Donaire Jr. fight at ngayon sa kanyang mandatory challenger na si Paul Butler. Ang ibig sabihin dito ni Atty. Ed na sayang lang daw ang mga pagkakataon na yon. Si Cham Casimero na sana ay lalaban kung sino man ang mananalo sa laban nila ni Inoue at ni Donaire. Aangat ang kanyang karera at kikita pa siya ng limpak-limpak na salapi. At kung si Cham Casimero ay mababaklasan ng titulo, hindi siya automatic daw na magiging number 1 contender kagad dahil sinabi ng WBO na siya i-rank muli at maaring magsimula siya sa baba bago makakalaban sa WBO Bantamweight Champion na itong si Paul Butler. Kung sakali daw na mababaklasan itong si Cham Casimero ng titulo. Kunting update lang tayo mga kakwento sa WBO official documents. Hanggang sa ngayon ay wala pa pong desisyon sa status ng WBO Bantamweight title ni Cham Casimero as of this moment na ginawa ko ang video ito. Mga kakwento, tama lang ba na magdesisyon ka na sa pangyayaring ito kung ang BBBFC lang ang pinakinggan mo? At kahit na hindi pa nga nagbigay ng official statement ang Team Casimero patungkol dito, mas maganda siguro na pakinggan mo muna ang bawat panig bago magdesisyon. Mga kakwento, sa rules ng Triple BFC, wala pong nakasa doon ang patungkol sa SONA. At ayon sa mag-asawang Donaire, may 5 pages na documents ang ibibigay kay Cham Casimero na mula sa BBBFC. Kaya ang masasabi natin, kung sakali lang na nakapirma dito si Cham Casimero at ginawa niya pa rin ang pagsona, masakit man natanggapin, dapat lang talaga na harapin ni Cham Casimero kung ano man ang maaring kaparusahan. Pero kung sakaling ang team niya ang hindi nabigyan ng mahalagang dokumento at hindi sila nakapirma, ang tanong, maaari kayang papanigan si Cham Casimero ng WBO? At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Baka naman ay pwede nyo po akong mabigyan dyan ng like. At kung hindi mo pa nagawa ito ay aba, gawin nyo na. Please subscribe to Kwentong Iba na Kwento. Alright, like, share, and subscribe. At bago tayo magtatapos ay shoutout muna tayo dyan sa ating kakwentong si Wilfredo Santos, kay kakwentong Rosenda Dioquino, kay kakwentong Limuel Carlos, kay kakwentong Robin Dabo, at ikaw kakwentong nanonood ngayon. Shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na lang po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan baka lang naman ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.